Kamusta sa lahat? Sa video ngayon, tatalakayin natin ang madilim at kaakit-akit na mundo ng kilalang angka ng Medici. Punong-puno ng malungkot at misteryosong pagkamatay ang angkan ng Medici mula sa lason, pagkataksil hanggang sa napaagang pagkawala ng mga anak na babae. Ang mga ito, pati ang mga kasal na walang pag-ibig at magkadugo ay sa huli hahantong sa huling prinsesa ng Medici. Kaya samahan ninyo ako sa pagtuklas ng lahat ng ito at iba pa. Noong kalagitnaan ng ika-16 na siglo, si Cosimo de Medici, ang Duke ng Florence at ang asawa niyang si Eleonora ng Toledo ay nagkaroon ng 11 anak at 4 sa mga ito ay babae. Si Cosimo ay mayroon ding iba pang mga anak na babae, pati mga babaeng nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, ngunit halos wala sa kanila ang nabuhay ng mas matagal kaysa sa kanya at bawat isa ay namatay ng bata pa o sa trahedyang kalagayan. Samahan niyo ako habang si Wix ay nagkwento tungkol sa malulungkot na Medici na babae. Bago pag-usapan ang mga Medici na babae, balikan muna natin si Cosimo de Medici at ang kanyang pamilyang kilala. Ipinanganak noong Hunyo 1519 sa Florence, lumaki si Cosimo sa kanayunan ng Mugello Valley at kabilang sa dinastiyang kamakailang bumalik sa kapangyarihan. Pinalayas ang mga Medici mula Florence noong 1474 matapos ang mga dekadang lihim nilang pamumuno gamit ang yaman, patronahe at imperyo sa pagbabangko. Ngunit noong mga unang kaon ng dekada, 1500 at 10 bilang bahagi ng mga pagbabago at pag-ikot ng politika sa mga digmaang Italyano, nagawa nilang mabawi ang kapangyarihan. At ito ay nagbunga noong 1500 at 30 nang ang pinsan ni Cosimo na si Alessandro de Medici ay iniluklok bilang unang opisyal na duke ng Florence na nagbago sa lumang republika tungo sa isang namamanang estado. Bilang bahagi ng kababatang sangay ng pamilya, inaasahan si Cosimo na mamuhay ng tahimik at maginhawa sa probinsya. Ngunit magbabago ang lahat ng ito noong 1537. Ang pinsan niyang si Alessandro ay pinaslang at ang batang si Cosimo na 17 lamang ang edad ang napiling humalili bilang bagong Duke ng Florence. Napatunayan ni Cosimo ang kanyang lakas bilang pinuno at noong 1569, ginawaran siya ng mas prestihiyosong titulong Grand Duke ng Tuscany na nantaas sa mga Medici mula mayamang mamamayan hanggang mga soberano ng Europa. Ang kanyang asawa ay si Eleonora ng Toledo. Ipinanganak noong 1522 sa Salamanca, Espanya, anak siya ni Pedro Alfares de Toledo, isang aristokratang naging biseroy ng Espanya ng Naples at Katimugang Italia sa ilalim ng Espanya noon. Nagpakasal siya kay Cosimo noong 1500 at 39 nang siya ay 17 taong gulang upang pagtibayin ang diplomatikong at militar na alyansa sa pagitan ng mga Kastila at ng Medici. Maraming mga anak ang sumunod, bagaman karamihan sa mga anak na babae ay maagang namatay. Nagkaanak ng 11 sina Eleonora at Cosimo, patunay na bukod tanging matagumpay ang kanilang pagsasama ayon sa pamantayan ng mga dinastiya noong unang bahagi ng makabagong panahon. Sa mga maharlika at aristokrata noon, pangunahing tungkulin na mag-asawa ang magkaanak para matiyak ang pagpapatuloy ng angkan. Lalong batid din niya Cosimo at Eleonora ang responsibilidad na ito. Ang naunang Duke na si Alessandro ay hindi nag-iwan ng lehitimong tagapagmana kaya't nagwakas ang sangay ng pamilya Medici ni Alessandro at biglang napunta kay Cosimo ang titulong Duke. Sa 11 anak ni na Eleonora at Cosimo, 7 ang lalaki at 4 ang babae. Bago natin pag-usapan ang kapalaran ng mga babae, tingnan muna natin sandali ang mga lalaki. 2 sa kanila, sina Pietro at Antonio, ay namatay noong sanggol pa lang. Ang panganay na lalaki, si Francesco, na ipinanganak noong 1541 ang humalili sa kanyang amang si Cosimo bilang Grand Duke ng Tuscany noong 1574. Namatay si Giovanni, ang pangalawang panganay, sa malaria noong 1562 sa edad na 19, ngunit bago ito naging arsobispo ng Pisa at kardinal na siya. Si Garcia, isa pang anak na lalaki, ay namatay rin sa malaria ilang linggo matapos ang kanyang kapatid noong siya ay teenager pa. Natira si Ferdinando na naging Grand Duke bilang kahalili ng kanyang kapatid noong 1587 at si Pietro na may hindi matatag na pag-iisip at marahas na ugali na naging kahihiyan ng pamilya, gaya ng makikita natin mamaya. Bago pa man ikinasal si Cosimo kay Eleonora at bago pa siya naging Duke ng Florence, siya ay naging ama na. Ang anak niyang si Bia de Medici ay ipinanganak noong 1536 malapit sa Florence, ngunit nananatiling lihim at hindi alam ang pagkakakilala ng ina nito.
Kahit anak sa labas, tinanggap siya ni Cosimo bilang anak at isinama sa pamilya Medici. Tulad ng nabanggit, nagpakasal siya kay Marie Eleanor noong 1539 at kahit na si Bia ay anak-anakan lamang niya, tinrato pa rin siya ni Eleonora ng may kabaitan. Kalaunan, ipinadala si Bia upang manirahan sa ari-arian ng pamilya sa Villa di Castello kung saan siya ay inalagaan ng kanyang lola na si Maria Salviati. Doon niya nakasama sa kanyang kabataan si Giulia de Medici, ang anak sa labas ni Alessandro de Medici na halos kaedad niya at pinoprotektahan din ni Cosimo. Sa ligtas at protektadong tahanan, nakatanggap ang dalawang bata ng edukasyon at paghubog na inaasahan sa anak ng naghaharing dinastiya. Nakilala si Bia dahil sa masigla at mapagmahal niyang ugali na nagbibigay sigla sa tahimik na hardin ng Castello. Labis na minahal ni Cosimo si Bia at ipinakita niyang siya pa rin ang paborito niya kahit pagkatapos ipanganak ang dalawa niyang unang lehitimong anak. Ngunit dumating ang trahedya. Pagkatapos bumalik sa kanilang bahay mula sa isang paglalakbay kasama ang kanyang ama, nagkasakit ng maluba si Bia at nagkaroon ng mataas na lagnat. Sa kasamaang palad, hindi siya gumaling at pumanaw noong ika-1 ng Marso, 1542 malamang dahil sa malaria. 6 na taon pa lang siya. Malungkot na nagluksa ang Medici at inilibing siya ng marangal sa libingan ng pamilya sa San Lorenzo. Matapos siyang mamatay, nagpagawa si Cosimo ng posthumous na larawan kay Aguiola Bronzino, ang pintor ng korte. Ang larawan ay labis na nakakaantig at kinikilalang isa sa pinakamahusay na obra ni Bronzino. Sa mga anak na babae ni Cosimo kay Eleonora, isa ang napakaikli ng naging buhay. Ito si Anna de Medici. Siya talaga ang ika-10 anak ni Cosimo at Eleonora, ang pangalawa sa bunso. Ipinanganak si Ana noong Marso, 1953 at namatay siya wala pang 5 buwan noong Agosto 6. Halos walang detalye tungkol sa kanyang buhay. Hindi rin alam ang eksaktong detalye ng pagkamatay niya. Noong ika-16 na siglo karaniwan ang pagkamatay ng mga sanggol at bata kung saan 30 hanggang 35% sa kanila ay namamatay bago umabot sa kabataan dahil sa mga kondisyon tulad ng bulutong, tigdas, trangkaso at iba pang komplikasyon sa kaligtasan ng sanggol. Naging biktima rin si Ana nito tulad ng marami sa kanyang mga kapatid. Ang iba pang mga anak na babaeng Medici na sinapit din ng trahedya ay mas mahaba ang buhay kaysa kina Ana at Bea pero wala ring umabot sa katandaan. Si Maria de Medici, ang pinakamatanda sa tatlo, ay panganay sa 11 anak ni Cosimo at Eleonora. Ipinanganak siya noong Abril 3, 1540, isang taon matapos ikasal ang kanyang mga magulang. Habang siya'y lumalaki, halos taon-taon may bagong kapatid siyang nadaragdag sa Medici Nursery sa Villa Medici sa Florence. Kakaiba sa nursery si Morganti, ang payaso ng korte na lagi may kuwago sa tabi at nagpapasaya sa mga bata. Mainit at mapagmahal ang kapaligiran sa kanilang pamilya. Tunay na minahal ni Cosimo at Eleonora ang kanilang mga anak ayon sa lahat ng kwento at malapit nilang sinusubaybayan ang pagpapalaki sa mga ito, isang bagay na hindi masasabi tungkol sa lahat ng maharlika at aristokratikong pamilya sa maadang makabagong Europa. Maraming sanggol na maharlika ang lumaki sa magkakahiwalay na bahay at bihirang makita ang kanilang magulang. Bagamat mapagmahal sila, lubos na naunawaan ni Cosimo at Eleonora na may layuning pampulitika rin ang kanilang mga anak. Sa Italia, mahalaga ang mga alyansa para mapalawak ng Medici ang impluwensya nila lampas Florencia sa gitna ng tunggalian ng Espanya at Pransya. Dahil sa layunin ng Medici sa alyansang pangdinastiya, pinagawa ng mga larawan ni Maria noong 5 taon pa lang siya. Bago na imbento ang fotografiya, ang mga ganitong pagpipinta ang ginagamit pambungad sa malalayong korte. Isang larawan niya ang ipinadala sa Paris para sa pinsan niyang si Catherine de Medici, asawa ng magiging hari ng Pransya na si Henry II. Ipinapakita ng kilos na kahit 5 taong gulang si Maria, iniisip na siyang ipakasal sa isang prestigyosong pamilyang Pranses. Sa huli, ibang kasal ang inayos makalipas ang 1 taon. Noong panahong iyon, si Maria ang isa sa pinakamatalinong anak ng Medici. Napansin ng mga manunulat sa korte ang kanyang talino at nabanggit na tinuturuan niya ang mga nakababatang kapatid ng matematika at iba pang asignatura. Nang umabot si Maria sa kalagitnaang kabataan, naayos ni Cosimo ang kasunduang kasal kay Erco Tega d'Este, Duke ng Ferrara, na nagbuma ng pagkakatipan niya sa anak at tagapagmana nitong si Alfonso.
Gayunpaman, bago pa man maganap ang kasal, biglang nagkasakit si Maria, malamang ay dahil sa malaria, at namatay noong ika-19 ng Nobyembre, 1557 sa edad na 17. Mabilis kumalat ang tsismis ng iskandalo sa buong Florencia. Ayon sa kwento, nadilim ang paningin ni Cosimo sa tinding galit matapos malaman ang lihim na relasyon ni Maria sa batang Maharlika at sinaksak niya ito para mapanatili ang dangal ng pamilya. Nakagugulat ito noon pero malamang chismis lang sa palasyo, lalo na't kilala si Cosimo sa pagmamahal sa kanyang mga anak. Ang pagpanaw ni Maria noong huling 1557 ay hindi ibig sabihin na hindi natuloy ang kasunduang kasal ng pamilya Medici at Este. Nagbago lang ang magiging asawa ni Batang Alfonso. Sa halip, napagpasyahan na ngayon na ang pakakasalan niya ay ang nakababatang kapatid ni Maria, si Lucrezia. Ipinanganak siya noong Pebrero 14, 1545 sa Florencia bilang ikalimang anak ni Cosimo at Eleonora at ikatlong pinakamatandang anak na babae nila. Pag-uusapan natin si Isabela, ang ikalawang pinakamatandang anak na babae, sa huli dahil siya ang pinakamatagal na buhay at pinakakontrobersyal. Lumaki si Lucrezia kasama ang mga kapatid niya sa korte ng Dia Medici sa Florencia at tinuruan tulad nila. Gayunpaman, naputol ang kanyang pagkabata nang pumanaw ang kanyang nakatatandang kapatid na si Maria noong huling bahagi ng 1500. Kahit 12 taong gulang lang si Lucrezia, agad gumawa ng bagong kasunduang pampolitika ang kanyang ama kay Duke Ercole. Papalitan lang niya si Maria at si Alfonso na ang kanyang pakakasalan. Kung titignan na yon, nakakagulat ito, pero hindi ito ang unang beses na ipinagkasundo si Lucrezia. Noong 1552 pa lang, nang siya ay 7 taong gulang pa lang, may mga plano na para ipakasal siya kay Fabio del Monte, pamangkin ni Papa Julius III ang pinuno ng Simbahang Katoliko Romano mula 1550 hanggang 1555. Dahil sa pagkamatay ng Papa noong 1555 nasira ang kasunduang kasal kay Del Monte, kaya na pangasawa ni Lucrezia si Alfonso d'Este sa Florence noong Hulyo 3, 1558, 13 taong gulang pa lang siya. Ang asawa niya ay 24 na taong gulang. Pagkatapos, may nangyaring kakaibang sitwasyon. Pagkatapos ng kasal, bumalik si Alfonso sa korte ng kanyang ama sa Ferrara, iniwan si batang Lucrezia sa Florence. Di nagtagal, umalis siya patungong Pransya para tumulong sa negosasyon ng posisyon ng Ferrara sa kasunduan ng Cateau Cambrai na siyang kasunduang nagwakas sa matagal ng tunggalian ng Pransya at Espanya para sa paghahari sa Italya. Si Lucrezia naman, nanatiling nasa alanganin, kasal sa pangalan lamang, ngunit sa praktika, pinabayaan na siya ng kanyang asawa. Sa mga sumunod na buwan, sumulat si Cosmo kay Duke Ercole sa Ferrara at sa bagong manugang, nagtatanong kung kailan sasama si Lucrezia sa asawa sa bagong lungsod. Maraming liham ang di nasasagot dahil sa magulong nangyayari sa Ferrara. Nagkasakit ng maluba si Duke Ercole at namatay noong Oktubre 1550 kaya si Alfonso ang humalili bilang Duke Alfonso II. Doon lang pinatawag si Lucrezia para sumama sa kanya. Kaya naman sa huling bahagi ng taglagas ng 1550 sa edad na 14, dumating si Lucrezia sa lungsod bilang bagong dukesa ng Ferrara, Modena at Reggio. Dinaglaon, ipininta ni Bronzino ang isang tanyag na mannerist na larawan niya. Sa larawan ni Bronzino, si Lucrezia ay maputlang maputi, uso noon sa mga maharlikang babae sa Europa, ngunit maharing senyales din ito ng mahina niyang kalusugan. May sakit na siya noong 1560. Pagdating sa Ferrara, sinubukan niyang gampanan ang kanyang mga tungkuling pampubliko, ngunit patuloy lumala ang kalagayan niya. Pagsapit ng 1561, madalas na siyang nilalagnat at kadalasan ay nakakulong na lang sa kanyang silid. Nagpadala si Cosimo ng sarili niyang mga manggagamot, ngunit hindi rin napigilan ang paghina niya. Lagnat, pagdurugo ng ilong, matinding ubo at matinding pagbaba ng timbang. May mga bulong-bulungan ng lason sa korte ni Esther, pero itinatangi ito ng mga modernong historiador. Ang ebidensya ay tumutukoy sa pulmonary tuberculosis. Noong ika-21 ng Abril, 1561 sa edad na 16, namatay si Lucrezia sa Ferrara. Inilibing siya sa mausoleum ng pamilya Este. Nang pumanaw si Lucrezia noong 1500, 61 si Isabela na lang ang natitirang buhay sa mga anak na babae ni Cosimo.
Matagal na siyang kasal noon. Ipinanganak noong ika-31 ng Agosto 1500 at 42 ang kasal ni Isabela kay Paola Giordano Orsini na magiging Duke ng Bracciano ay naayos na noong 1553 nang siya ay 11 pa lamang. Ang Orsini ay kabilang sa pinakamatandang aristokratikong pamilya sa Roma. Sinusundan nila ang kanilang pinagmulan pabalik pa noong panahon ng Imperyong Romano at sinasabing sila ay nagmula kay Julius Caesar. Ilang miyembro ng pamilya ang naging papa sa paglipas ng mga siglo at malaki ang impluensya nila sa Roma at gitnang Itlia. Kaya naman, isa na namang pampulitikang kapakipakinabang na kasal para sa pamilya Medici nang ipakasal si Isabela kay Paola Giordano noong 1558. Ang kasal ni Isabela ay kakaiba mula simula pa lang. Dahil gastador at babaero ang asawa, pinili ni Duke Cosimo na panatilihin ang anak niyang babae sa Florence kasama ang dote kahit kasal na sila hanggang sa may makita siyang ebidensyang hindi agad uubusin ni Paola ang pera sa oras na matanggap niya ito. Sa huli, umalis siya papuntang Roma, ngunit doon siya dumanas ng sunod-sunod na pagkalaglag noong 1560 sat. Matapos ang maraming nabigong pagtatangka, saka lamang siya nagkaanak ng 2 malulusog na bata, isang anak na babae na pinangalan ng Francesca noong 1571 at isang anak na lalaki na pinangalan ng Virginio noong sumunod na taon. Si Francesca at Virginio ay nabuhay ng matagal hanggang sa ika-17 siglo at sana ay nagkaroon si Isabela ng maraming apo kung nabuhay siya ng mas matagal upang makita sila. Ngunit hindi yon nangyari. Sa puntong ito, naranasan na ni Grand Duke Cosimo del Pait ang maraming matinding pagkawala. Kahit si Isabela na lang ang natitirang anak niyang babae, may kinupkop din siyang batang babae, si Eleonora de Garcia de Toledo, na ipinanganak noong 1553 sa kanyang pangangalaga. Pamangkin niya si Eleonora sa pamamagitan ng pag-aasawa. Maagang namatay ang ina niya at madalas ding wala ang ama niya. Inampon siya ng tiyahin niyang si Eleonora ng Toledo, asawa ni Cosimo, at pinalaki sa korte ng Medici na parang anak. Ngunit noong 1562 muling dumating ang trahedya. Namatay si Eleonora, asawa ni Cosimo, sa malaria sa edad na 40, pati na rin ang 2 nilang anak na lalaki na sina Giovanni at Garcia. Nahirapan si Eleonora sa pagkawala, ngunit nanatili ang magandang trato sa kanya sa korte ng Florentine kahit namatay na ang kanyang tiyahin. Noong Abril 1571, inayos ni Cosimo ang kasal niya kay Pietro, anak niya, kaya naging nasa pangangalaga niya at magiging manugang si Eleonora. Magpinsang buo at sabay lumaki ang dalawa, kaya umaasa si Cosimo na magre-resulta ito sa maayos nilang pagsasama. Ngunit gaya ng makikita natin mamaya, labis siyang nagkamali. Pagkamatay ni Eleonora ng Toledo, nagkaroon ng kirida si Cosimo na si Eleonor della Albizzi. Nagkaanak sila, isang babaeng namatay bago mabinyagan at isang lalaking si Giovanni na kinilala niyang lehitimong anak. Si Giovanni ay naging isang iginagalang na komandante ng militar at diplomat sa serbisyo ng mga Medici. Kalaunan, nagkaroon ng relasyon si Cosimo kay Camilla Martelli at noong 1568 ipinanganak ang anak nilang si Virginia. Noong 1586 pinakasalan ni Virginia si Cesare d'Este, Duke ng Modena at Reggio at nagkaroon sila ng 10 anak, 6 na lalaki at 4 na babae. Habang lumilipas ang panahon, nagpakita si Virginia ng matinding sintomas ng sakit sa pag-iisip. Ayon sa kanyang kumpesor, sinapian siya ng mga demonyo at ang mga pagtatangkang palayasin ang mga ito ay nagpalala ng kanyang paghihirap kaya naging lubos siyang walang kakayahan sa mga sumunod na taon. Pumanaw siya sa Modena noong ika-15 ng Enero 1615 sa edad na 46. Sa kabila ng malungkot niyang pagbagsak, si Virginia lang sa mga anak na babae ni Cosimo ang tumagal lampas 40 gulang. Pumanaw si Cosimo noong Abril 1574 at pinalitan siya ng anak niyang si Francesco, isang paghaliling magdudulot ng kapahamakan sa kanyang anak na si Isabela at sa inaalagaan niyang si Eleonor de Garcia de Toledo. Noong 1576 sina Isabela at Eleonora ay nagkaroon ng marahas na wakas. Tahimik na sinuportahan ni Francesco ang mabagsik na paghihiganti laban sa mga kababayhang Medici dahil sa pinaghihinalaang pagtataksil nila. Kasama rito ang kapatid ni Isabela na si Pietro na may problema sa pag-iisip. Si Pietro ay isang batang may problema sa pag-iisip na mula pa noong bata pa siya ay kilala ng marupok ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Madalas siyang marahas, may ilang mga kalaguyo at sinasabing physical din niyang sinasaktan si Eleonora.
Pagkatapos, noong ika-10 ng Hulyo, 1576 na tagpuang patay si Eleonora. Makalipas ang kaunti, kumalat ang kwento na maaring atake sa puso ang dahilan, isang hindi kapanipaniwalang pangyayari para sa isang malusog na 23 taong gulang na babae. Sa katotohanan, si Pietro ang sumakal sa sarili niyang asawa hanggang mamatay gamit ang tali ng aso. Pagkalipas ng 6 na araw, sinakal at pinatay din si Isabela ng kanyang asawa. Nangyari ito sa isa sa mga hunting lodge ng pamilya Medici sa labas ng Florence. Alam ni Polo na si Isabela ay may relasyon sa isa sa kanyang mga pinsan, si Trollo Orsini. 12 taon na magkasintahan sina Isabela at Trollo. Nagsimula ang kanilang relasyon noong 1564 matapos maghanap ng aliw si Isabela kay Trollo nang mawalan siya ng isa pang anak habang nagbubuntis. Mukhang ang desisyon ni Polo na patayin ang kanyang asawa, malamang sa tulong ng kanyang bayaw na si Grand Duke Francesco de Medici, ay dulot ng pagiging lantad ng kanilang relasyon na hindi na kayang palampasin pa. Kaya naman, ang huling babae sa angkan ng Medici ay pinatay ng sarili niyang asawa sa edad na 33, may pahintulot pa ng sarili niyang kapatid bilang ganti sa kahihiyang idinulot niya sa pamamagitan ng pakikiyapid. Nakakagulat ang wakas, ipinakita nito kung paano tinrato ang mga anak na babaeng Medici bilang mga kasangkapang pampulitika para sa pagbuo ng mga alyansa sa pag-aasawa at pagkatapos ay marahas na itinapon. Matinding paalala kung gaano kabagsik ang buhay kahit sa mga babaeng aristokrata noon sa Europa. Noong Disyembre 1565 si Joanna ng Austria ay ikinasal sa magiging Grand Duke ng Tuscany, si Francesco de Medici. Napakagarbo ng okasyon, pero sa likod ng saya ay may nakatagong madilim na hinaharap. Ito ang simula ng alamig at walang pag-ibig na pagsasama, kung saan laging nilalait ni Francesco ang asawa niyang sa tingin niya ay deform at pangit na naging sanhi ng sunod-sunod na misteryosong pagkamatay sa korte ng Medici sa maraming taon. Si Joanna ng Austria ay ipinanganak noong ika-24 ng Enero 1547 sa lungsod ng Prague, na noon ay bahagi ng kaharian ng Bohemia. Kabisera na ito ng Czechia. Noong panahong yon, isa ito sa maraming kaharian na bahagi ng sangay ng Austria ng pamilya ng Habsburg, isang maharlikang angkan na nagmula sa Swiss Alps at naging namumuno sa Austria, Hungary, Bohemia at Croatia noong ipinanganak si Joanna. Ama niya si Archduke Ferdinand ng Austria, hari ng Hungary, Bohemia at Croatia. Mas kilala siya bilang Ferdinand, ang una ang emperador ng banal na Imperyong Romano na nakuha niya lang ang titulo noong 1556 ng siyam na taong gulang pa si Joanna. Si Ana ng Bohemia at Hungary ang ina ni Joanna. Siya ay anak ni Ladislaus Tego ng Hungary at ng pangalawang huling hari ng linya ng Agalon ng mga hari ng Hungary. Dahil sa pagkamatay ng kapatid niyang si Haring Luis Ikalawa sa labanan ng Mohács laban sa Ottoman Turks noong 1526 na mana ng mga Habsburg ang Hungary, Bohemia at Croatia. Bukod pa rito, ang tiyuhin ni Joanna ay si Charles V, hari ng Espanya at pinuno ng Imperyong Espanyol. Sa madaling salita, isinilang siya sa pamilyang namumuno sa malaking bahagi ng Europa at lumalaking imperyo sa mundo. Malaki rin ang pamilya ni Joanna, ngunit ang kanyang pagdating ay may mabigat na kapalit. Ang kanyang 43 anyos na ina, mahina na dahil sa paulit-ulit na panganganak, ay nagkaroon ng delikadong panganganak noong panahon ng mataas na bilang ng namamatay na sanggol at ina. 3 araw matapos ipanganak si Joanna, pumanaw ang kanyang ina dahil sa komplikasyon, iniwang walang ina ang sanggol. Samantala, ang kanyang ama na abala sa Protestant Reformation at malulupit na digmaan sa Europa, lalo na sa Alemanya, ay halos walang oras para sa natitira niyang mga anak. Dahil dito, ipinagkatiwala niya si Joanna at ilan sa kanyang mga kapatid sa pangangalaga ng mga madre sa Innsbruck, Austria. Sa gitna ng tahimik na kumbento, lumaki si Arkidukesa Joanna sa kapaligirang puno ng kabanalan at mahigpit na pag-aaral. Sa kabila ng mga aral at panalangin, nakatakda na ang kanyang kinabukasan. Si Joanna ay inihahanda hindi para sa kalayaan, kundi para sa pag-aasawa. Sa mga unang taon ng buhay ni Joanna, parehong Habsburg ng Austria at Espanya ay nasangkot sa mga digmaan sa Europa. Ang pinakamahabang digmaan ay sa Italia, kung saan nag-agawan sa kapangyarihan ang Pransya at Espanya mula pa noong kalagitnaan ng dekada 1470. Ngayon, may pagkakataong lumitaw. Noong 1537 si Cosimo I de Medici ay naging Duke ng Florencia.
Pinamunuan niya ang lungsod-estado ng halos 40 taon at dahil sa laki ng kanyang impluensya, noong 1569 nakuha niyang angkinin ang titulong Grand Duke ng Tuscany. Habang natatapos ang mahaba at madugong digmaang Italyano noong 1500 at 59 sa paglagda ng kasunduan sa Katokang Bresi ng Pransya at Espanya, naging balisa si Cosimo. Ang pabago-bagong balanse ng kapangyarihan ay nagdulot sa kanya ng pananabik at desperasyong bumuo ng bagong alyansa para matiyak ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa di-tiyak na kapayapaan. Sa buong Italya, biglang naghari ang matinding pagkakagulo sa mga korte ng Maharlika. Nagmadali ang mga ambisyosong pamilya na ipakasal ang mga anak nilang lalaki sa mga kilalang dinastiya ng Europa. Isa sa mga mungkahing kasunduan ay ang pagpapakasal kay Joanna kay Francesco, panganay at tagapagmana ni Cosimo. Tulad ng dati sa mga mararangal at maharlikang kasal sa Europa nung maagang makabagong panahon, may mga taon ng negosasyon at pagkatapos ay kinailangan nilang maghintay hanggang sa ang babaeng ikakasal at ang lalaking ikakasal ay nasa tamang edad na. Noon lamang 1565 nang tuluyang ipadala si Joanna sa Italia upang pakasalan si Francesco de Medici. Lalong tumibay ang kasunduan nang maupo sa trono ang kanyang kapatid na si Maximilian II noong 1564 bilang emperador ng banal na Imperyong Romano at pinuno ng mga teritoryo ng Habsburg sa Austria, Hungary, Bohemia at Croatia. Di tulad ng ama niyang si Ferdinand I, hindi ganoon kalapit si Maximilian kay Haring Philip II ng Espanya kaya't nais niyang palakasin ang impluensya sa pamamagitan ng bagong alyansa sa Italia. Ang kasal ni Juana ng Austria kay Francesco de Medici ay naging isa sa mga pinakamahalaga at kapansin-pansing kasalan sa politika noong ika-16 na siglo. Maraming mga nalalabing salaysay tungkol sa kasal ni Juana at Francesco noong 1565 mga paglalarawan na isinulat bago, habang at pagkatapos ng marangyang seremonya. Umani ng matinding atensyon sa Europa ang kaganapan, kaya dumagsa sa Florencia ang 12-dosenang aristokrata, embahador at sugo para katawanin ang kanilang pinuno. Sa kasal ng lalaking magiging dakilang Duke ng Tuscany, isang de facto pinuno sa magulong politika ng Italia. Halimbawa, si Johann Jacob Fuga mula sa pinakamayayamang pamilya ng bangkero sa maagang makabagong Europa ay isa sa mga nagtala ng mga kaganapan sa kasal. Nauna sa kasal ang isang formal na entrata o pagpasok sa Florence. Naglakbay si Joanna papuntang Italia kasama si Barbara na malapit ng ikasal kay Duke Alfonso II ng Ferrara habang pinatitibay ng isa pa nilang kapatid ang bagong alyansa sa Italia. Ito ay mga kamangha-manghang kaganapan. Mga likhang sining mula sa mga kilalang tao tulad ng bantog na Italian Renaissance art biographer na si Giorgio Vasari ang inilagay sa daang metro sa kahabaan ng daan papunta sa pangunahing tarangkahan ng Florence at papasok mismo sa lungsod. Nagtipon ang mga taga-Florence sa kalsada, suot ang pinakamaganda at makukulay na damit bago dumaan ang grupo ng kasalan sa sentro ng lungsod. Tungkol lang ito sa palabas at pagpapakilala kung sino ang susunod na Grand Duchess ng Tuscany. Sa wakas, matapos dumaan sa 12 napakataas na arko, mga obra maestra ng tagumpay at biyaya ng Diyos, narating ni Joanna ang Grand Basilica di San Lorenzo, tahanan ng Medici Chapel. Noong Disyembre 18, 1565, ikinasal ang 18 anyos na Arkadukesa Joanna kay Francesco de Medici, 24 sa gitna ng marangyang seremonya. Nagdiwang ang Florence at kumislap ang lungsod sa mga pista bilang parangal sa kanya. Ngunit sa ilalim ng kasiyahan, mabilis na nagtipon ang mga anino. Ang kasalang nangakong maghahatid ng karangalan sa dalawang dinastiya ay naging malamig at walang saya. Sina Joanna at Francesco, na napakagarbo ang seremonya, ay kakaunti lang ang nadamang init sa isa't isa. Sa likod ng marmol na pader ng mga palasyo ng Medici, ang buhay ng batang Arkadukesa sa Florence ay puno ng kalungkutan at tahimik na dalamhati. Mula pa sa simula, ang kasal ni Joanna at Francesco ay puno ng alitan. Ang karangyaan ng kanilang kasal ay hindi na itago ang malalalim na lamat na agad lumitaw, ang kanyang pagtataksil, ang kanilang madalas na pag-aaway, at ang marupok na kalusugan ni Joanna ang naglayo sa kanila sa isa't isa. Dahil sa tungkulin at inaasahan ng kanilang katayuan, tinupad nila ang obligasyon nilang maharlika. Tiniis ni Joanna ang sunod-sunod na pagbubuntis, bawat isa ay mas mahirap kaysa sa nauna. Makikita sa kanyang katawan ang bakas ng matinding pagdurusa. Deformado ang balakang at pelvis dahil sa congenital na sakit at iba pang malubhang kondisyon, kaya naging delikado at labis na masakit para sa kanya ang paulit-ulit na panganganak.
Pero sa kabila nito, nagpatuloy pa rin siya at nanghanak ng 8 anak. Noong Pebrero 1567, ipinanganak ang panganay na anak na babae ni Juana, si Eleonora. Nagpakasal siya kay Vincenzo Gonzaga, isa sa mga huling duke ng pamilyang Gonzaga sa Mantua, pangunahing estado sa Hilagang Silangang Italya noong huling medieval at unang modernong panahon. Sunod-sunod na trahedya ang nangyari matapos ipanganak si Eleonora. Isang anak na lalaki na pinangalan ng Romola ang ipinanganak noong Nobyembre 1500 at 68 at namatay makalipas ang 2 linggo. Si Ana, isa pang anak na babae ay ipinanganak noong bisperas ng bagong taon 1500 at 69 umabot sa kanyang pagdadalaga, ngunit namatay rin ng bata noong 1584. Ang susunod na 2 anak, sina Isabela at Lucrezia, na ipinanganak noong 1571 at 1572 ay parehong namatay rin nung sila'y sanggol pa lamang, at ang huling mga anak ni Joanna ay namatay rin nung sila'y bata pa o bago pa man ipinanganak. Ang tanging hindi sumunod dito ay si Marie de Medici, na anak ni Joanna at Francesco, ipinanganak noong Abril 26, 1575. Pagkalipas ng 25 taon, pinakasalan niya si Haring Henry, ika-4 ng Pransya, bilang pangalawang asawa. Siya ang ina ni Haring Louis XIII. Sa pamamagitan ni Marie, naging ninuno si Joanna ng lahat ng hari ng Pransya hanggang Rebolusyong Pranses sa huling ika-18 siglo. Kahit may sakit si Joanna, naging ina siya ng maraming mga maharlikang angkan na tumagal ng daan-daang taon sa Europa. Kagaya ng nabanggit, magulo na agad ang kasal ni Joanna kay Francesca mula umpisa. Hindi niya nagustuhan ang itsura ni Joanna at lalo pang lumamig ang pakikitungo niya habang lumalala ang kalagayan ng kalusugan nito. Malupit na ibinulong ni Curtius ang tungkol sa kuba niya. Ito ay tumutukoy sa palatandaan ng matinding scoliosis na naranasan niya mula pagkabata, isang deformidad sa gulugod na lumala sa panahon at nagdulot ng matinding pagdurusa. Nabanggit pa ang kanyang kalagayan sa negosasyon ng kasal ng mga Habsburg at Medici. Sa mataas na antas ng politika ng mga dinastikong unyon, mahalaga ang kakayahan ng babae na magkaanak, kaya't nagduda ang iba sa kakayahan ni Joanna dahil sa kanyang kahinaan. Bagamat inilarawan siya ng mga alagad ng sining bilang marangal na nobya, mas malupit ang sinasabi ng mga tala mula sa Italia noong panahong iyon. Habang lumilipas ang mga taon, lalong lumala ang kanyang tindig, naging mabigat ang kanyang mga galaw at ang kanyang paglakad ay naging hindi pantay. Ang kitang-kitang paghina ng kanyang kalagayan na sinamahan ng kayabangan at ambisyon ni Francesco ay nagpalalim ng agwat sa kanila. Isang puwang na kalaunan ay pinunan niya ng ibang babae, gaya na makikita natin sa susunod. Hindi lang ang deformidad sa gulugod ang nagpahirap sa buhay at kasal ni Joanna. Ang kanyang asawa ay kilala sa hindi pagiging tapat at hindi man lang nagtangkang itago ang pagtataksil. Pinakatanyan niyang kabit si Bianca Capello. Isa siyang Italianang maharlika mula sa Venice, anak ng isang kilalang maharlika ng Republikang Pangkalakalan doon at kilala rin sa kanyang kagandahan. Si Bianca ay asawa ni Pietro Buonaventuri, isang clerk mula Florence na nagtatrabaho para sa pamilyang Salviati, isa sa pinakamahalaga sa Tuscany. Dahil dito, naroon siya sa korte ng Florence mula 1500 at 63 matapos siyang dumating doon pagkatapos pakasalan si Pietro. Nagkaroon ng relasyon sina Bianca at Francesca noong huling bahagi ng 1500 at 60 matapos ang kasal ni Joanna at Francesca. Naging mas lantad pa ito noong 1572 nang mapatay ang asawa ni Bianca sa mga kalye ng Florence, isang insidenteng posibleng pinlano ni Bianca at Francesco. Noong Abril 1574 namatay si Cosimo Isa sa edad na 54. Si Francesco ang bagong Grand Duke at si Joanna ang Grand Duchess. Lalong sumama ang sitwasyon dahil ginamit ni Francesco ang kanyang kapangyarihan para ipahiya ang asawa niya. Pinatira niya ang kanyang kerida na si Bianca Capello sa sarili nitong marangyang silid sa loob ng palasyo na ilang hakbang lang mula sa tirahan ng mga duke, isang matinding hakbang na ikinagulat ng mga maharlikang korte sa Europa. Bagamat karaniwan noon sa mga prinsipe at hari ang magkaroon ng kerida, kadalasan ay maingat at palihim nila itong ginagawa. Si Francesco ay hindi nagpakita ng ganong pag-iingat. Ipinakita ni Francesco at Bianca ng hayagan ng kanilang pagmamahalan, ipinagyayabang ang kanilang relasyon sa harap ng buong Florence at maging kay Joanna mismo. Para sa mapagmalaking Grand Duchess, isa itong pampublikong kahihiyan, isang araw-araw na paalala ng pagtataksil na nagaganap sa harap ng buong maharlikang korte at lalo pang lalala ang mga bagay.
Hanggang ngayon, wala pa ring lehitimong lalaking tagapagmana si Francesco para matiyak ang pagpapatuloy ng kanyang angkan. Wala nang mas matinding ambisyon na bumabagabag sa kanya kaya naging desperado si Francesco. Si Bianca, natuso ay nakita ang pagkakataon. Noong 1576, nagsilang siya ng anak nilang lalaki si Don Antonio de Medici, isang batang ang kapanganakan ay maaring nagbago ng lahat. Ngunit si Francesco, dahil sa tungkulin at pagmamalaki, ay tumangging kilalanin ang bata. Kadugo niya si Antonia pero hindi niya tagapagmana. Noong 1577 sa kabila ng pagsubok, nanganak si Joanna ng matagal nang inaasam na anak na lalaki, si Grand Prince Philip de Medici. Sa isang maikli ngunit maningning na sandali, tila natiyak na ang kinabukasan ng dukado at ang marupok na katayuan ni Joanna. Nadurog ang mga pangarap ni Bianca na makaangat mula sa pagiging kerida sa bigat ng pagdating ng sanggol na yon. Pero hindi pa tapos ang tadhana kay Joanna. Sa umaga ng Abril 10, 1578, isang trahedya ang tumama sa Palazzo Vecchio. Si Joanna, na muling nagdadalang tao sa 8 beses, ay nahulog sa batong hagdanan sa marangyang tirahan ng mga Medici sa Florencia. Matindi ang pagkakahulog kaya napaaga ang kanyang panganganak at namatay ang sanggol. Sa mahabang oras ng matinding paghihirap na sumunod, si Joanna mismo ay nagtiis sa matinding sakit. Kinabukasan, patay na ang Grand Duchess, wasak ang katawan dahil sa pumutok na sinapupunan. Siya ay 31 taong gulang lamang. Kumalat ang mga bulong ng masamang pakana matapos ang maagang pagkamatay ni Joanna. Dahil sa pagtataksil ng asawa at lantad na pagmamahal kay Bianca Capello, ilan lang ang naniwalang aksidente lamang ang pagkakahulog niya. Kumalat ang mga tsismis sa Florence na siya raw ay itinulak o kaya'y nalason. Pero ang totoo, kung walang intriga sa korte, baka mas trahedya ito kaysa may masamang pakana. Matagal nang nagdusa si Joanna sa lumalalang scoliosis na pumilipit sa kanyang gulugod at nagpapahina sa balanse na posibleng naging sanhi ng nakamamatay na pagkahulog. Hindi nawala ang galit ng publiko nang ilang buwan lang matapos mamatay si Joanna, lihim na pinakasalan ni Francesco si Bianca Capello at noong 1579 ay hayagang ginawang Grand Duchess ng Tuscany. Para sa iba, para masyadong pabor sa kanila ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Patay na ang asawa ni Bianca, wala na si Joanna at nayon ang kabit na ang nasa trono. Ngunit sandali lang ang kanilang tagumpay. Noong Marso 1582, namatay ang kaisa-isang nabubuhay pang anak na lalaki ni Joanna, si Prinsipe Felipe sa edad 4, kaya natigil ang linya ng lehitimong tagapagmana ni Francesco. Pagkatapos, noong 1587, muling dumating ang trahedya. Si Francesco ay biglang nagkasakit at namatay noong 19 ng Oktubre. Sumama si Bianca sa kanya sa libingan kinabukasan. Nagulat ang Europa sa magkasunod na pagkamatay na nanatiling misteryoso. Nilason ba sila biktima ng paghiganti sa korte marahil ng kapatid niyang si Ferdinando na naging bagong Grand Duke o baka sakit gaya ng malaria ang pumatay sa kanila? Hindi tiyak ang dahilan, pero ang kanilang pagpanaw ay nagdulot ng madilim na pagtatapos sa sunod-sunod na kamalasan at pagkamatay na sinundan si Joanna, ang kanyang mga anak, asawa at kalaguyo sa loob ng mahigit 2 dekada. Noong 2 ng Agosto 1634 ikinasal si Vittoria della Rovere na 12 taong gulang sa kanyang pinsang buo na si Ferdinando II de Medici na 24 na taong gulang at siya na ang Grand Duke ng Tuscany. Ang kanilang relasyon ay nabuo sa ambisyon, hindi sa pagmamahalan at sumasalamin sa mapanganib na laro ng kapangyarihan at mga angkan sa Italya noong ika-17 siglo. Ngunit sa ilalim ng ibabaw ng dinastiyang Judean ay may mas madilim na tanong, ano nga ba ang naging kapalit ng ganitong kasal para kay Vittoria mismo? Samahan mo ako para malaman natin. Si Vittoria della Rovere ay ipinanganak noong ika-7 ng Pebrero 1622 sa Ducal Palace sa lungsod ng Urbino. Hindi na talaga kilala ang Urbino ngayon. Isa itong bayan na may populasyon na 15,000 katao sa gitna ng bansa, silangan ng Florence. Ngunit sa likod ng sinaunang mga pader nito, nakatago ang isa sa pinakamahigpit na itinagong lihim ng Italya. Isang halos perpektong bayan na parang naipit sa karangyaan ng huling gitnang panahon. Noong una, kahangahangang duyan ito ng Italian Renaissance, pinamunuan ng marangal na pamilyang della Rovere, ang dinastiya ni Vittoria, isang dalagang itinadhana sa karangalan at trahedya.
Ang pamilyang iyon ay umangat noong ika-15 siglo upang mamuno sa ilang maliliit na dukado at prinsipalidad sa gitnang Italya tulad ng Urbino. Dalawang ulit ding nagmula sa pamilyang ito ang mga papa sa pamamagitan ni Papa Sixto ika-4 Papa mula 1471 hanggang 1484 at ni Papa Julio ika-2 na siyang nag-utos kay Michelangelo na pinturahan ang kisame ng Sistine Chapel noong unang bahagi ng ika-16 na siglo. Parehong miyembro ng pamilya della Rovere. Kaya ipinanganak si Vittoria sa isang iginagalang na angkan. Angkan din ito na nag-asawa sa maraming kilalang pamilyang namuno sa Italia sa mga siglo na nagdulot ng mataas na antas ng pag-aasawa sa loob ng pamilya. Ang ama ni Vittoria ay si Federico della Rovere at siya ay kakaupo pa lamang bilang Duke ng Urbino nang dumating ang pinakamalupit na dagok ng tadhana. 18 taong gulang pa lang siya nang pumanaw bago pa man maalala ng anak niyang si Vittoria ang kanyang muka, mga 1 taon at kalahati matapos ipanganak si Vittoria. May bulong na inatake siya ng epilepsy, iba naman sinabing lason at pagtataksil. Ngunit anuman ang totoo, ang biglaan niyang pagkamatay ay nagdulot ng duda sa karapatan ni Vittoria sa mana. Ang kanyang ina ay si Claudia de Medici, anak ni Ferdinando I de Medici, ang dakilang Duke ng Tuscany mula 1587 hanggang 1600. Mahalagang tandaan ito, lalo na sa sumunod na pag-aasawa ni Vittoria. Ikinasa lamang si Claudia kay Federico noong 1620 at si Vittoria lang ang kanilang naging anak bago siya namatay. Sa teorya, dapat sana ay naging dukesa ng Urbino si Vittoria pagkamatay ng kanyang ama. Gayunpaman, komplikado ang pamumuno ng mga babae noong maagang makabagong panahon sa Europa. May ilang bansa na pinapayagan ang pagmana ng mga babae habang ang iba naman ay hindi. Halimbawa, hindi nagkaroon ng reyna na namuno ang Pransya at ipinagbabawal sa isang babae na magmana ng tronyo ng Pransya ayon sa sinaunang batas na salik. Sa Itlia, lalong nakomplikado ang mga bagay. Sa ilang mga lungsod-estado, talagang walang ideya ang mga abogado kung legal ba na mamuno ang isang babae. Kaya naman matapos ang pagkamatay ng ama ni Vittoria, muling kinuha ng kanyang lolo na si Francesco Maria na buhay pa noon ang titulo bilang Duke. Gayunpaman, dahil wala nang posibilidad na may ibang lalaking tagapagmananay panganap, noong 1625 hinayaan ng tumatandang Duke nang isyong ito ay lutasin ng papa noong panahong yon, si Urban ika-8. Dahil sanggol pa si Vittoria at hindi pa pwedeng mamuno ng ilang taon, nagpasya siya na ang dukado ng Urbino na matatagpuan sa hilagang bahagi ng malawak na teritoryo ng Papa sa gitnang Italia ay basta na lamang isasama sa estado ng Papa. Sa pagkamatay ng 82 taong gulang na si Francesco Maria noong 1631 opisyal nang kinuha ng Papa ang kontrol sa dukado. Si Vittoria, ang huling natitirang miyembro ng pangunahing linya ng Della Rovere, ay binigyan ng kabayaran sa anyo ng mga dukado ng Rovere at Montefeltro bilang personal na lupain, mga maliliit na bahaging lupa sa loob ng mas malawak na dukado sa halip ng buong titulo. Maliit lang itong kapalit sa pagkakait ng karapatan niya sa kapanganakan, pero naging dukesa na si Vittoria mula pagkabata. Namana rin niya ang maalamat na koleksyon ng sining ng pamilya nila, kayamanang puno ng obra maestra, mamahaling alahas at maraming pinta. Kabilang dito ang maraming pinta ni Titian, isa sa pinakadakilang pintor noong ika-16 na siglo at maestro ng estilong High Renaissance. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang lawak at halaga ng kanyang pamana ang nagpatanyag sa kanya bilang isa sa pinakahinahanap na mapapangasawa sa Italia at umakit ng pansin ng mga dinastiyang nais ang kanyang yaman at katayuan. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa, si Claudia de Medici ay muling nag-asawa kay Archduke Leopold V ng Ferde, Austria noong 1626. Siya ay 21 taong gulang habang ang kanyang bagong asawa ay 39. Umalis siya para tuparin ang bagong tungkulin bilang asawa ni Archduke sa Tirol, Kanlurang Austria at magsimula ng panibagong pamilya. Samantala, naiwan si Batang Vittoria sa Italia. Ang kanyang pagkabata ay hinubog ng mahigpit na mga pader ng kumbento sa Groceta, Tuscany, ang bayan ng kanyang ina. Laging kasama ang mga madre at malapit sa mga pinsan niyang Medici sa Florence, lumaki siyang napapaligiran ng bulong ng kapangyarihan at ambisyon. Gayunpaman, bago pa man niya maunawaan ang kahulugan ng pag-ibig o kasal, nakatakda na ang kanyang kapalaran. Ipinangako siya sa kanyang pinsan, si Ferdinando.
Si Ferdinando Ikalawa de Medici, dakilang Duke ng Tuscany, ay unang pinsan ni Vittoria, anak ng kapatid ng kanyang ina na si Cosimo Ikalawa na namuno sa Tuscany mula 1600 at siyam hanggang sa kanyang maagang pagkamatay noong 1621. Tulad ni Vittoria, maagang namatay ang ama ni Ferdinando, kaya't siya ang humalili bilang dakilang Duke ng Tuscany noong 1600 at 21 nang siya ay 10 taong gulang pa lamang. Sa kabila nito, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng kanyang ina, si Archduchess Maria Magdalena ng Austria at ng kanyang matatag na lola, si Dowager Grand Duchess Christina. Ang dalawang babaeng ito, bilang magkasamang rehente, ang nag-ayos ng kasal na humubog sa parehong dinastiya. Noong huling bahagi ng tag-init ng 1634, ikinasal si Vittoria della Rovere na 12 taong gulang sa 24 na taong gulang na Grand Duke na bumuo ng isang ugnayan ng dugo, kapangyarihan at ambisyon. Sinasabing hindi pa talaga na isa katuparan ang pagsasama ni na Vittoria at Ferdinando bilang mag-asawa hanggang makalipas ang 4 o 5 taon. Bilang magpinsang buo mula sa makaugnay na linya ng dinastiya, may panganib sa kalusugan ang kanilang pagsasama, kaya naging mahirap para sa kanila ang magkaanak ng malusog na tagapagmana. Isang anak na lalaki ang ipinanganak. Namatay siya makalipas ang ilang araw noong Disyembre 1639. Isa pa ang nagkaroon ng parehong kapalaran pagkalipas ng 1.5 taon at nabuhay lamang ng sapat para mabinyagan. Sa wakas, ipinanganak noong 14 na Agosto 1642 ang isang malusog na bata, si Cosmo Ikatlo, na magiging Grand Duke. Sinigurado ni Vittoria na siya ay lumaki ayon sa mahigpit na panuntunan ng Romano Katoliko ayon sa kanyang debotong paniniwala. Gayunpaman, kahit malusog ang simula ni Cosimo, siya marahil ang Medici na pinakalubang naapektuhan ng pag-aasawa sa loob ng sariling angkan. Ang marupok niyang katawan at kakaibang ugali ay sumasalamin sa banayad, ngunit pang matagal ang epekto ng ilang salinlahing pag-aasawa sa loob ng dinastiya. Walang naging anak sa mga sumunod na taon. Malinaw na bakla ang asawa ni Vittoria at nang magkaroon na sila ng malusog na tagapagmana, inisip niyang tapos na ang tungkulin niya bilang asawa na magkaanak, kahit hindi ganoon ang sistema noon. Noon sa Europa, laganap ang smallpox, syphilis, bubonic plague at iba pang deadly na sakit. Madalas parehong bata at matanda ay biglang nagkakasakit at hindi na gumagaling. Dahil sa realidad ng buhay at kamatayan, ang makapangyariang pamilya ay laging may 2 o 3 tagapagmana para masigurong magpapatuloy ang kanilang angkan. Dumating ang kanilang pangalawang tagapagmana sa huli at may mabigat na dahilan. Pagkapanganak kay Cosmo, nadatnan ni Vittoria si Ferdinando sa kama kasama ang lalaking tagapaglingkod dahilan ng kanilang matagal na pagkakalayo. Halos hindi sila nag-usap hanggang sa kanilang ika-10 pagkakasundo noong 1659. Makaraan ang 9 na buwan, nanganak si Vittoria ng isa pang anak na lalaki, si Francesco Maria de Medici, na ipinanganak noong Nobyembre 1660 na nagdulot ng kahangahangang 18 taong agwat sa pagitan niya at ng kanyang nakatatandang kapatid na si Cosmo. Bukod sa pagiging ina ng mga tagapagmana ng Grand Duchy, naging kakaiba ang panahon ni Vittoria bilang Grand Duchess ng Tuscany. Dahil malabo ang relasyon nila ng asawa niya, kadalasan ay may sarili siyang pribadong bahagi sa korte. Sila ay dalawang magkaibang tao, bukod pa sa kanyang sexual na oryentasyon. Si Ferdinando ay isang taong mahilig sa agam at kultura na nantatag ng isang kilalang akademya ng agam at kilala ring tumulong na ipagtanggol ang sikat na astronomo at siyentistang si Galileo laban sa banal na Inquisisyon. Si Vittoria ay kabaliktaran ng kanyang pinsan, isang babaeng edukado at bahagyang pinalaki ng mga madre na matatag na tagasunod ng Romano Katolisismo. Si Vittoria ay isang Italianong babae noong ika-17 siglo na naniniwalang erehe si Galileo. Dahil sa kanyang malamig at labis na relihiyosong ugali, hindi siya gaanong nagustuhan ng mga tao sa Grand Duchy, kabaligtaran ng kanyang popular na asawa. Noong 1670 namatay ang kanyang asawa, sa edad na 50 iniwan si Vittoria bilang dukesang balo ng Tuscany sa huling bahagi ng kanyang mga 40. Hindi na siya nag-asawa ulit. Sa halip, inialay niya ang kanyang buhay sa pagbibigay ng payo sa kanyang panganay na anak na lalaki na maging Grand Duke Cosmo III matapos pumanaw ang kanyang ama. Malapit si Vittoria sa kanya at pinalaki niya ito na may parehong mahigpit na paninindigan sa Romano Katolisismo tulad ng kanya.
Noong panahong iyon, ang iskandalo at kaguluhan ay tila anino sa korte ng Florentine. Noong 1661 pinakasalan ni Cosmo si Marguerite Louise mula sa sangay ng Orleans na maharlikang pamilya ng Pransya na pinsang buo ni Haring Louis XIV. Sa politika at diplomasya, naging tagumpay para sa magulang ni Cosmo ang kasalang iyon na nagpatibay ng ugnayan sa makapangyarihang dinastiya sa Europa. Ngunit ang kasal ay naging isang sakuna. Lubos na malungkot at mapait, palaging nilalait ni Marguerite ang kanyang asawa at ang kanilang pagsasama ay naging panibagong kabanata ng sulod-sulod na pag-aasawang magkakadugo sa pagitan ng mga Medici at ng maharlikang angkan ng Pransya. Ang galit nila sa isa't isa ay nagdulot ng lason at tensyon sa kanilang tahanan, kaya't napuno ng tensyon at pabulong-bulong na iskandalo ang korte. Ayon sa alamat, minsan lang silang nagsiping para opisyal ang kasal, ngunit taliwas ito dahil nagkaroon sila ng 3 anak, 2 lalaki sina Ferdinando at Gian Gaston at isang babae si Ana Maria Luisa. Naging bantog din sa masama si Marguerite dahil sa tangkanyang nakawin at ibenta ang ilan sa mga hiyas ng korona ng Tuscany at sa pananakit niya sa asawa. Kasangkot si Vittoria sa mga pangyayaring ito at hinikayat niya ang kanyang anak na ipaglaban ang kanyang sarili. Nakipagtalo siya sa publiko at sa mga pagpupulong ng pamahalaan sa manugang, kaya't naging usap-usapan sa Florence ang alitan ng duksa at dating duksa. Isang kasabayan ang nagsabi, ang Palasyong Pitti ay naging tirahan ng demonyo at buong araw ingay ng pagtatalo at pagmumura ang maririnig. Palaging kinakampihan ni Cosmo III ang kanyang ina, kaya lalo lang nagagalit si Marguerite Louise ng Orleans. Ngunit si Vittoria ang sa huli ay nagtagumpay. Noong 1675 isang linggo bago ang kanyang ika-30 kaarawan at matapos ang mga taon ng matitinding pagtatalo at mga pampublikong komprontasyon, iniwan ni Marguerite ang Tuscany, tumakas pabalik sa Pransya at iniwan ang kanyang 3 anak, sina Ferdinando, Ana Maria Luisa at Gian Gastone, na 4 pa lamang. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na halos nakakulong sa isang kumbento at hindi na kailanman bumalik sa Tuscany. Nang pumunta ang kanilang ina sa Pransya noong 1675 si Vittoria ang nag-alaga at nagturo sa kanyang mga apo. Ang kanyang mga apo ay nakaranas ng epekto ng inbreeding na naging sanhi rin ng mga pagsubok at kahinaan sa kanyang sariling kasal. Siya ang nagdesisyon sa bahagi ng kanilang edukasyon at sinigurong mahalaga ang papel ng mga pari at kumpesor dito. Kakatwa kung paano nakahugis ang buhay nila sa maraming paraan dahil sa ganitong pinagmulan. Ang apo niyang si Ana Maria Luisa ay pinakasalan ang Elector Palatine, isang protestanteng panginoon ng isang prinsipalidad sa kandurang Alemanya noong unang bahagi ng dekada 1690. Si Gian Gastone ay lumaking hindi kaaya-aya at walang modo at kalaunan ay namana ang Grand Duchy ng Tuscany. Nagulat ang korte sa kanyang bastos at iskandalosong asal na taliwas sa disiplina at asal na itinuro ni Vittoria. Bukod sa pag-aalaga sa mga apo, patuloy na ginampanan ni Vittoria ang mahalagang papel sa gawain ng estado ng Tuscany. Laging sumusunod ang kanyang anak sa kagustuhan niyang impluensyahan ang pamahalaan. Napansin ng marami na nananatiling miyembro ng Privy Council ang kanyang ina at may madaling akses kay Grand Duke kahit tumuntong na sa 30 at pagkatapos ay sa 40 gulang ang anak niya. Ginamit niya ang malaking kapangyarihan sa korte hanggang sa huli ng kanyang buhay. Sa ikinaginhawa ng ilang matatandang ministro at politiko sa pamahalaan ni Cosmo III, naging hindi na aktibo ang kanyang ina sa paggawa ng mga pulisya mula huling bahagi ng 1680 pataas, lalo na nang may sayos ng kasal ng kanyang apong babae. Matagal nang siniguro ni Vittorio na ang kanyang bunsong anak na si Francesco ay gobernador ng Siena, teritoryo ng Grand Duchy. Kalaunan, naging kardinal din siya. Kahit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong baghangad maging papa, hindi tulad ng dalawa niyang naunang Della Rovere at 4 na naunang Medici na nagawa ito. Matapos makamit ang karamihan sa kanyang ambisyon at masigurado ang linya ng Medici, inilaan ni Vittoria ang mas marami sa kanyang mga huling taon sa reliyon at madalas bumisita at magsilbing patrona ng maraming kumbento at reliyosong bahay sa buong Florence at sa mas malawak na reyon ng Tuscany. Pumanaw siya noong Marso 5, 1674 sa Ducal Palace sa Pisa, isang daongang lungsod na pag-aari rin ng mga Grand Duke ng Tuscany. Gusto ni Vittoria magpalipas ng oras dito tuwing taglamig at maagang tagsibol dahil mas banayad ang panahon kaysa sa Florence. Ayon sa ibang ulat, Marso 6 siya namatay.
Siya ay 72 taong gulang noon at ayon sa lahat ng ulat, siya ay nagiging lubang mataba na bago siya pumanaw. Inilibing siya sa Basilika ng San Lorenzo sa Florencia. Napunta kay Francesco, bunsong anak ng Dowager Duchess, ang mga ari-ariya niya sa mga dukado ng Ravarea at Montefeltro. Isinama ang koleksyon ng sining ni Vittoria kasama ang mahalagang mga pinta ni Titian sa koleksyon ng Medici. Naging bahagi ng Offici Gallery ang mga likang sining dito na inorganisa ng apo niyang si Ana Maria Luisa bilang isa sa unang pampublikong art gallery sa Europa matapos ang kanyang pagkamatay noong 1743. Sa malas para kay Vittoria, maling akala niyang ligtas ng dinastiyang Medici at nauwi ito sa trahedya. Namatay ang kanyang pinakamatandang apo na si Ferdinando noong 1713 na una sa kanyang ama matapos ilang taong walang anak ang kasal. Nang pumanaw si Cosmo Ikatlo noong 1700 at 23 ang pumalit sa kanya ay ang kanyang bunsong anak na si Gian Gastone. Siya rin ay walang iniwang tagapagmana. At sa kanyang pagkamatay noong 1737, nagtapos ang House of Medici, isa sa mga pinakabantog na dinastiya sa Europa na nagmarka sa kanya bilang huling Medici na namuno sa Grand Duchy ng Tuscany. Si Ana Maria Luisa, ang huling miyembro ng notorious na dinastiyang Medici, kilala sa katusuhan, kapangyarihan at kayamanan. Ngunit sa kabila ng karangyaan na kanyang kinagisnan, ang kanyang buhay ay pinahirapan ng sakit, eskandalo at unti-unting pagkawala ng kapangyarihan. Sa kanyang kamatayan, nagawa niyang gumawa ng huling matalinong hakbang na nagpanatili ng pamana ng Medici magpakailanman. Ito ang kanyang kwento. Si Ana Maria Luisa de Medici ay ipinanganak sa Palazzo Pitti, ang Grand Ducal Palace ng pamilya Medici sa Florencia noong ika-11 ng Agosto 1667. Makikita sa pangalan niya na kabilang siya sa angkan ng Medici, ang notorious na isa sa pinakamahahalagang pamilyang aristokratiko sa huling bahagi ng medieval at unang makabagong Europa. Ang Medici ay naging makapangyarihang pamilyang bangkero sa Florencia noong huling ika-14 na siglo nang ang lungsod ay republika pa. Sa loob ng isang siglo, unti-unti nilang pinagtibay ang kapangyarihang pampulitika at kontrol sa Florencia mula sa likod ng tabing. Noong 1532 formal, silang naging mga Duke ng Florencia at pagsapit ng 1569 ang mga Medici ay itinaas bilang mga dakilang Duke ng Tuscany na nagmarka ng paglipat mula sa isang republika patungo sa isang namamanang monarkiya. Si Cosimo de Medici, ang ama ni Ana Maria, at 3 taon matapos siyang ipanganak, naging dakilang Duke ng Tuscany si Cosimo III. Si Marguerite Louise d'Orléans, ina ni Ana Maria, ay kabilang sa kaugnay na sangay ng maharlikang pamilya ng Pransya. Sa kasamaang palad, labis na kinamuhian ng kanyang mga magulang ang isa't isa. Si Marguerite Louise, isang mainitin ng ulo na prinsesa, ay inisip na pakapangit si Cosimo at hindi niya ito itinago. Pinagtawanan niya ito sa harap ng publiko at ayon sa alamat, sinubukan pa niyang ipalaglag ang ipinagbubuntis niyang si Ana Maria sa pamamagitan ng delikadong pagsakay habang buntis siya. Katulad ng ibang babaeng maharlika, napilitan siyang pakasalan si Cosimo para pagtibayin ang alyansang pampulitika ng Pransya at Tuscany. Sa katunayan, mahigit 1 siglo nang umiiral ang alyansang ito kung saan ilang ulit nang naghalo ang dugo ng mga Medici at ng maharlikang Pranses. Ang pinakamatapang na hakbang ay noong 1600 ang pakasalan ni Haring Henry, ika-4 ng Pransya si Marie de Medici, isang ambisyosang tagapagmana mula Florencia. Isa ito sa ilang kasal ng magkaibang pamilya, nagbunsod ng ilang antas ng pag-aasawang magkakamag-anak ng pamilya Medici at maharlikang Pranses na Bourbon. May malalapit din silang ugnayang pag-aasawa sa iba pang pangunahing maharlikang pamilya sa Europa, ang pamilya Habsburg, na may iba't ibang sangay na namuno sa Espanya at Austria. Sa ngayon, malinaw na para sa lahat ang mga epekto ng paghalo ng dugo sa pagitan ng mga maharlika, lalo na kung titingnan mo ang Espanya. Si Haring Carlos Ikalawa na namuno mula 1665 hanggang 1700 ay isang kalunos-lunos na tanawin. May sakit at kapansanan siya at hirap magsalita o ngumunguya dahil baluktot ang panga. Madalas magkasakit si Ana Maria at pinag-uusapan kung may kinalaman dito ang sunod-sunod na pag-aasawa sa pamilya. Habang may nagsasabing ang kanyang kahinaan ay dahil sa lahi, may mga naniniwalang siya ay nagkaroon ng syphilis, isang sismis na hanggang ngayon ay pinagtatalunan ng mga historyador.
Si Ana Maria ay may dalawang kapatid na lalaki, si Ferdinando, 4 na taon ang tanda at tagapagmana, at si Gian Gastone, 4 na taon ang bata sa kanya. Ngunit malayo sa maganda o masaya ang kanilang maharlikang pagkabata. Matapos ang mga taon ng matinding alitan, iniwan ng kanilang ina ang korte ng Medici at tumakas patungong Pransya noong 1675 at 75 iniwan sina Ana Maria na 7 taong gulang at ang kanyang mga kapatid. Lumaki silang kasama ang lola nilang si Victoria della Rovere at hindi na nila muling nakita ang ina nila. Maari lang tayong magpalagay kung paano ito nakaapekto sa buhay nila at pagbagsak ng dinastiya nila. Bilang nag-iisang anak na babae ng Grand Duke, mahalaga ang usapin ng pagpapakasal ni Ana Maria simula pagkabata pa lang. May maagang panukala na ipakasal siya sa kanyang pinsan, ang Grand Dauphin ng Pransya, na siyang itinalagang tagapagmana noon ni Haring Louis XIV, ngunit hindi ito natuloy. Kung natuloy yon, magiging panibagong patong ito ng pag-aasawa ng magkakamag-anak at paghalo ng dugo sa pagitan ng pamilya Medici at ng maharlikang pamilya ng Bourbon ng Pransya. Iba pang mga posibleng mapangasawa noon mga dekada 70 at 80 ng 17 siglo ay kinabibilangan ni Haring Pedro II ng Portugal. Sa huli, ang kasunduang kasal na pinayagan ng kanyang ama ay kay Johann Wilhelm, Elector Palatine, isang malagang prinsipalidad sa Rhineland ng kanlurang Alemanya. Bilang bahagi ng kasunduan, tinulungan ni Elector Palatine si Cosmo na makuha ang titulong Royal Highness, isang bagay na naglagay sa kanya sa hanay ng mga hari ng Europa kahit na Grand Duke lamang ang kanyang titulo. Sa huli, ikinasal ang mag-asawa noong 5 ng Hunyo, 1671. Si Ana Maria ay 24 na taong gulang at si Johann ay 36, kaya't 12 taon ang tanda niya rito. Sa kasabay na pagdiriwang, may sinabi ang isang saksi noon tungkol kay Ana Maria. Sa kanyang itsura, siya ay matangkad, maputi ang kutis, malalaki at may ekspresyong mga mata. Itim ang kanyang mata at buhok, maliit ang bibig, makapal ang labi at kasimputi ng garing ang mga ngipin. Ang kasalang ito ay may halong tagumpay at kabiguan. Si Ana Maria at ang asawa niya, parehong mahilig sa musika at kultura, ay nagtaguyod sa isa't isa mula sa kanilang marangyang korte sa Dusseldorf, Alemanya. Gayunpaman, ang kasal ay nabalot din ng pagkadismaya at maaaring nadungisan ito ng sakit. Ang kanyang asawa, si Johann Wilhelm, ay matagal nang pinaniniwala ang nagkaroon ng syphilis noong una niyang kasal, ilang taon bago naging asawa niya si Ana Maria. Bagamat namatay ang unang asawa niya sa tuberculosis noong 1689, hindi nawala ang mga bulong-bulungan ukol sa syphilis. Ang syphilis ay mabagal at malupit na sakit na unti-unting sumisira sa katawan sa loob ng mga dekada. Kung nahawa si Ana Maria, maaring ito ang sanhi ng paulit-ulit niyang pagkakasakit, kaya hindi tiyak kung inbreeding lang ang may sala. Isang nakakakilabot na palatandaan ang lumitaw noong 1672. Nabuntis siya, ngunit agad din siyang nakunan. Pagkatapos nito, wala nang naging anak sina Johann at siya. At dahil sa nag-iisang nawalang pagbubuntis na yon, lalong napalapit sa pagkaubos ang lahi ng Medici. Ang kawalan ng anak ni na Ana Maria at Johann ay hindi lang isang personal na trahedya, nadulot din ito ng matinding pagyanig sa dinastiyang Medici. Dalawa lang ang kapatid ni Ana Maria at parehong bigo ang kanilang mga kasal pagdating sa pagkakaroon ng tagapagmana. Si Ferdinando, ang tagapagmana ng Grand Duchy, ay namatay noong 1713 na walang anak, habang ang walang pag-ibig na pagsasama ni Gian Gastone kay Ana Maria ng Saxe-Lombard ay nagdulot lamang ng paghihirap at syempre walang naging anak. Nang mamatay si Ferdinando, malinaw na ang mangyayari. Mawawala na ang direktang linya ng angkan ng Medici. Upang mapanatili ang kanyang pamana, naglabas ng kautusan si dakilang Duke Cosimo III na maaring magmana ang kanyang anak na babae sa Grand Duchy kung wala ng lalaking tagapagmana. Nanggitngit si banal na Romanong Emperador Charles VI at idineklara niyang siya lang ang may karapatang magbago ng batas sa pagmamana dahil imperial na nasasakupan ang Grand Duchy. Bagamat pansamantalang kinilala niya ang karapatan ni Ana Maria, agad din siyang umatras at iginiit na dapat magkasundo ang Austria at Tuscany kung aling maharlikang angkan ang magmamana ng korona ng Medici. Mahirap makita kung ano ang inaasahan ni Cosimo na makakamit niya sa pamamagitan nito. Si Ana Maria, 46 taong gulang na, ay lampas na sa edad ng panganganak.
Kahit mamana pa niya ang Grand Duchy, wala nang susunod na tagapagmana. Si Cosimo ba ay ilusyonado, desperado, o umaasa sa ibang bagay? Noong ika-25 ng Oktubre, 1723, naglabas si Cosimo Ikatlo ng isang dramatikong huling pahayag. Dapat malaya ang Tuscany. Si Ana Maria Luisa ay nag-iisang magmamana matapos si Gian Gastone at tanging Grand Duke lang ang pipili ng tagapagmana. Huling desperadong pantatangka niya ito na kontrolin ang hinaharap mula sa kanyang higaan habang naghihingalo. 6 na araw matapos nito, sa edad na 81, kahanga-hanga nung kanyang panahon, pumanaw si Cosimo. Si Gian Gaston ang humalili bilang Grand Duke ng Tuscany at namuno hanggang 1737 kung saan buhay pa ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ana Maria Luisa at handang magmana gaya ng iniutos ng kanilang ama. Ngunit ang huling hiling ni Cosimo ay nabigo. Nang dumating ang sandali, tinalikuran ng Europa ang kanyang proklamasyon at si Ana Maria. Sa likod ng eksena, ang makapangyariang bansa sa Europa ay nagpaplano na ng kinabukasan ng Tuscany. Nagpupulong ang mga diplomat sa Vienna, Paris at Madrid para mailuklok ang Habsburg sa trono ng Tuscany. Sa simula, napunta ang pansin kay Infante Charles na magiging hari ng Espanya, ngunit siya ay naisantabi noong 1736. Ipinangako ang korona kay Francis ng Lorraine bilang kapalit niya na di maglalaon ay magiging banal na Emperador Romano na si Francis ang una na nagpatibay sa kontrol ng Habsburg at nagselyo sa kapalaran ng mga Medici. Kaunti lang ang magagawa ni Ana Maria. Masyadong maliit ang Tuscany para kalabanin ang mga higante ng Europa. Pinagati-hatian ng Briton, Pranses, Kastila at Austriano ang kinabukasan nito, hindi inisip ang pamana ng mga Medici. Nang mailuklok si Francis ng Lorraine, nanatiling pag-aari ng mga Habsburg ang Grand Duchy hanggang sa dumaan ang mga apoy ng pagkakaisa ng Italia, mahigit 1 siglo ang lumipas. Iba ang naging panahon ni Ana Maria pagbalik niya sa Florence. Namatay ang kanyang asawa noong 1716 at bumalik siya sa Florence mula Dusseldorf noong sumunod na taon. Sa susunod na 20 taon, naging mahalaga siyang bahagi ng pagbabago sa korte. Si Ana Maria at Jean Gaston ay halos dugo at matinding sama ng loob lang ang pinagsamahan. Kinamuhian niya si Ana Maria dahil siya ang nag-ayos ng masamang kasal kay Ana Maria, isang babaeng suplada at mataba, kaya naging biro siya sa korte. Samantala, si Gian Gastone ay namuhay sa labis na kabastusan, kilala sa pagsusuka sa mga piging at nagbibitaw ng maruruming biro. Samantala, si Ana Maria ang naging magalang at kagalang-galang na muka ng bumabagsak na dinastiyang Medici. Nakakatawang isipin, sa ayaw at sa gusto ng kanyang biyudang hipag, ang magarang si Fiolente Beatriz, tinulungan ni Ana Maria na maisalba ang imahe ni Gian Gastone sa publiko kahit na may namumuong pagkainis sa likod ng bawat magalang na ngiti. Sa wakas, sumakabilang buhay si Gian Gastone dahil sa tinawag na pagsasama-sama ng mga sakit. Noong ika-9 ng Hulyo, 1737 namatay siya sa gitna ng karamdaman, napapaligiran ng mga pari at ng kanyang mapagmasid na kapatid na babae. Sa kanyang pagkamatay, minana ni Ana Maria ang lahat, daang taon ng napakahalagang sining, malalawak na lupain, makinang na mga kayamanan, lahat maliban sa Grand Duchy. Dito na umupo sa pwesto ang bagong namumuno. Tinawag silang mga Lorrainer ng may pait at kinamuhian ng mga taga-Florencia. Sa kabila ng kanyang katanyagan bilang huling Medici, pinayagan si Ana Maria Luisa na manatiling hindi ginagambala sa sarili niyang bahagi ng Palazzo Pitti. Doon siya namuhay ng halos mag-isa, bihirang may bisita at laging nasa pribadong silid. Kahit lumayo siya sa mga usaping pampubliko, hinangaan pa rin siya dahil sa pambihira niyang pagkabukas palad. Nagbibigay siya sa kawanggawa ng halagang katumbas ngayon ng mahigit $1,000,000 bawat taon. Habang tumatanda siya, lumitaw ang isyu ng kalusugan niya at muling kumalat ang tsismis tungkol sa syphilis. Ayon sa mga ulat tungkol sa kanyang pagkamatay noong ika-18 ng Pebrero 1743, may mga nagsabi na namatay siya matapos lumitaw ang isang bukol sa kanyang dibdib ilang panahon bago siya pumanaw. Naiintindihan namang nagdulot ito ng paniniwala na maaring namatay siya dahil sa kanser sa suso at hindi dahil sa syphilis o iba pang kondisyon na maaring may kaugnayan sa pag-aasawa ng magkakamag-anak sa kanilang pamilya. Pero ang totoo, hindi tayo sigurado.
Noong 2012, hinukay at pinag-aralan ang kanyang mga buto gamit ang makabagong paraan para matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Gayunpaman, hindi rin naging tiyak ang resulta ng pag-aaral na ito. Maaring hindi na natin malaman ang totoong sanhi ng pagkamatay ni Ana Maria. Sa anumang kaso, 75 taong gulang nga siya nang siya ay namatay at nabuhay siya ng matagal kahit na may matagal na siyang mga problema sa kalusugan. Inilibing siya sa kripta ng Medici sa San Lorenzo sa mismong kapilyang tinulungan niyang matapos. Ang kanyang pagkamatay noong 1700 at 43 ang nagwakas sa isa sa pinakamakapangyariang dinastiya sa Europa. Ang mga Medici na nagsimula bilang mga hamak na nagpapautang ng pera sa Florence at nagsikap hanggang sa makamit ang kapangyarihan bilang mga duke ay natapos na. Ang desperadong pagsisikap ng kanyang ama na matiyak ang paghalili sa trono ay nabigo na noon pa man. Sa pagpanaw ni Ana Maria Luisa, tuluyan nang nawala ang tuwirang linya ng mga Medici. Habang buhay. Bukod sa papel na ginampanan niya sa pagbagsak ng pamilya Medici, si Ana Maria ay mas kilala ngayon dahil sa kanyang suporta sa sining. Sikat ang mga Medici bilang pinakamahalagang mga tagatangkilik ng Italian Renaissance. Si Lorenzo de Medici at ang lolo niyang si Cosimo na namuno sa pamilya halos buong ika-15 siglo ay gumastos ng halagang katumbas ngayon ng daan-daang milyong dolyar para suportahan ang iba't ibang paaralan ng sining sa lungsod. Sina Sandro Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello at Raphael ay nakatanggap ng kanilang suporta sa iba't ibang panahon. Dahil dito, ang pamilya Medici ay nagkaroon ng pinakamalalaking koleksyon ng sining sa mundo. Noong kalagitnaan ng ika-16 na siglo, pinasimulan ng mga Medici ang pagtatayo ng Uffizi Gallery para sa lumalaking koleksyon nila ng sining. Halos 2 siglo ang lumipas, namana ni Ana Maria ang buong koleksyon na iyon, mga painting, eskultura at marami pang iba na naipon sa loob ng 350 taon. Dahil takot siyang magkawatak-watak o maibenta ang mga ito pag namatay siya, gumawa siya ng matapang na hakbang. Nagpagawa siya ng family pact, isang legal na kautusan na nagbabawal ilabas ang koleksyon mula Florencia. Mananatili itong buo at bukas sa publiko sa Uffizi, pinananatili ang pamana ng Medici sa pamamagitan ng sining, hindi kapangyarihan. Bago pa man umiral ang Louvre, Prado at iba pang malalaking museo o galeriya, napaka-abante at makabagong hakbang niya yon. Dahil sa kanyang mga desisyon, nabuksan ang Uffizi Gallery sa publiko noong 1700 at 59 na taon matapos siyang pumanaw at naging isa sa unang pampublikong art gallery sa mundo. Ang Uffizi ngayon ay kabilang sa pinakamalalaking pampublikong koleksyon ng Renaissance art sa mundo. Nagtatampok ito ng mga kilalang likhang sining ng Renaissance gaya ng La Primavera ni Botticelli, Venus of Urbino ni Titian at iba pang obra mula kina Da Vinci, Caravaggio at iba pang artista ng Renaissance at Baroque. Dahil sa mga naging desisyon ni Ana Maria, nananatiling buo ang koleksyon sa Florencia hanggang ngayon bilang patunay ng suporta ng pamilya Medici sa sining sa loob ng maraming siglo. Kaya naman, si Ana Maria, ang huling Medici, ay isa sa pinakadakilang taga-suporta ng sining sa kasaysayan. Salamat sa panonood ng kwento ng Medici at kanilang dinastiya. Sana naging interesante ito sa inyo. Maraming salamat sa mga miyembro ng channel na nasa screen na yon. Ipaalam din sa akin kung gusto ninyo na mas marami pang ganitong mga video, mas mahahabang video, mas maraming video tungkol sa royalty o kung may iba pa kayong suhestiyon, sabihin lang sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang aking mga bagong video. Iyon lang, magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!